Dito siya nag-aral ng medicine. Pinanganak siya sa Kalambalag. May lahi po yata siyang Chinese. And may rebulto po yata siya sa China, if I'm not mistaken. Sabi daw po kasi yung panganay nilang kapatid na si Saturnino. tapos si Saturnina, ano po, parang anak niya daw po si Soledad. Yung bunso daw. Basta ang alam ko, doon siya sa Luneta pinanganak sa Bagong Bayan. Nung first, sinabi po sa amin nung prof namin na si Rizal po, dahil tapos na po siya sa money at nagtuon po siya sa books, sa pagbabasa. May time po na isang buwan po siya nagtiis sa biscuits bilang pagkain. Tapos, aside from that po, kahit nakilala nating magaling si Rizal, laging keen din po siya sa pagsusugal. Oh, isn't it that Rizal had a dream that he would die on a certain date, December 23, and then he ended up being shot at Bagumbayan on that same day. So Rizal, when he was in Spain, he liked about going to theaters. That's why all of his money was spent on roaming around Spain and then going on. That's all. You got a fast car. We go cruising and set ourselves. You still ain't got a job. Not working the market as a checkout girl. And all things will get better. You'll find work now, get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let me die this way. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Amy Shane C. Pareño, nag-uulat mula sa Rizal Library ng Ateneo de Manila University. Kumuha kami ng karagdagang impormasyon tungkol kay Rizal sa kanilang silid aklatan. Kilala niyo po ba si Jose Rizal? Apo. Gaano niyo po kakilala si Jose Rizal? Nagbasa naman po ako sa kanya nung high school. May mga nababasa rin po ako sa kanya nung paglipas ako ng high school. Alam ko po, doktor siya, makata rin siya. May mga na-invento rin siya nung nagkatapos din ako doon, may mga na-invento rin siya. Saka yung contribution niya sa ating contribution niya sa history natin. Yung kamatayan niya, yung nakatulong na sa mga Pilipino para maisipan nila mag-revolution na talaga. For me, he's our national hero. He is what, I guess, he's one person that a lot of Filipinos look up to in terms of our country and our freedoms. Like a lot of our values came from like his inspiration and all of that. So that's my answer. Jose Rizal is one of the most prominent alumni of the Ateneo and babaero siya. Pero, mapait na babaero siya. All other people from the propaganda movement and all the other heroes following during after his death wouldn't have risen to what they are known today without the writings of and influence of Jose Rizal. Pwede dumagdag. Yeah, added to that, what I also believe about Jose Rizal is a lot of writings or a lot of teachings taught about him make him out to be like a really great person, and there's no doubt about that. But I think one thing about him is that a lot of people overlook a lot of like flaws that he did have. So yun lang, he was a great person and is very influential in our country, but he wasn't perfect either. So I just hope people remember that. Andito tayo ngayon sa Ateneo de Manila University kung saan nag-aral ng Bachelor of Arts si Dr. Jose Rizal. Kilala niyo po ba si Jose Rizal? Oo naman. Ano pong masasabi niyo sa kanya? Ang pinakagusto ko kay Dr. Jose Rizal ay yung ginamit niya yung kung ano yung talino niya, kung ano yung mga pwede niyang, yung kanyang mga talento. Ang talento niya ay sa pagsusulat, ang talento niya ay sa pag-iisip ng mga teorya. Siya yung tinatawag nating Renaissance man dahil
marami siyang natutunan, marami siyang mga interes katulad ng medisina, ng botany, at kung nasaan man siya ipatapon, kung sa dapitan man o sa ibang bansa, ginagawa niya kung ano yung pwede niyang gawin para sa mga tao na nandoon, para sa bayan, para sa mga taong nakakasalamuha niya. Actually, dito sa Ateneo, si Jose Rizal, isa siya sa mga pinaka-importante yung personalidad dito sa eskwelahan namin sapagkat isa siya sa mga alumni namin dito. Tinitignan namin siya sa isang maganda yung pagtingin namin kay Jose Rizal dito sapagkat yung mga nobela niya, yung mga akda niya, ito ay ang mga ginagamit namin sa aming pag-aaral, pagsisaliksik, sa kasaysayan, lalo na. At nakita rin namin ang kahalagahan nito ng mga akda niya tulad ng mga Noli, Elfili, sa pagkakahubog ng mga sa pagkakahubog ng mga ideya, lalo na nung nagkaroon ng yung sa propaganda, yung sa hibagsikan, at sa eventually sa kalayaan ng bansa, yung mga ideyang na naman. Thank you po. Umaga sa inyong lahat. Andito kami ngayon sa bahay ni Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna para mag-conduct ng interview at para ipakita sa inyo ang mga nilalaman ng bahay ni Dr. Jose Rizal. Kilala niyo po ba si Dr. Jose Rizal? Konti. Sino po si Dr. Jose Rizal? Siya yung national hero ng Philippines. Isa siya sa pinakamagaling na tao sa buong mundo. When it comes to poetry, doon ko siya hinahangaan sa poetry. Napakagaling. Tapos bilang isang tao, magaling din dahil marami siyang ginawa. Pero yun ang greatest achievement niya para sa akin. Yung mga naisulat niyang libro, kasi nagsusulat din ako eh. So, doon ko siya naging idol. Ako bilang Pilipino po, ano po naitulong niyo Jose Rizal? Aba, napakarami. Binulat niya yung ating mga mata sa katotohanan. Kasi mostly ang napakaraming maling mga katuroan na dinala ng Friday dito. Mahabang panahon tayo na napasa ilalim sa kamay ng mga Kastila. Binulat niya sa katotohanan na tayo ay dapat manindigan sa sarili natin. Hindi tayo dumipende sa mga Kastila at hindi natin dapat yakapin sa kung ano yung katuroan nila kasi meron tayong talagang sariling atin. Papasok na po kami ngayon sa bahay ni Dr. Rizal. Andito tayo ngayon sa Gallery 1 kung saan makikita ang family tree ni Dr. Jose Rizal. Andito tayo ngayon sa Gallery 2, ang kapaligiran kung saan makikita natin ang kasaysayan ng Calamba, Laguna. Gallery 3, Karunungan. At dito naman sa bahaging ito, makikita natin ang mga librong binasa ni Jose Rizal. Ngayon naman, aakyat tayo sa ikalawang palapag sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Paakyat na po kami! Yay!
tayo sa ikalawang palapag sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Kilala niyo po ba si Dr. Jose Rizal? Opo. Sino po siya? Siya ang pambansang bayani ng Pilipinas. Nice. Ano pong dahilan niyo kung bakit po kayo nagpunta dito? Upang makita lahat ng mga upang makita po ang kanyang mga gamit at mga litrato. Sige po. Thank you po. Andito tayo ngayon sa Gallery 6 kung saan matatagpuan natin ang unang paglalakbay ni Rizal sa Europa taong 1882 to 1887. Ikalawang paglalakbay ni Dr. Jose P. Rizal sa Europa. Binigyang halaga ni Rizal ang sinaunang kabihasnan ng mga Pilipino upang maitama ang maling pagtingin sa mga Pilipino at sa ating mga ninuno. Ginamit niya ang aklat na Sucesos de las Islas Filipinas noong 1609 ni Antonio de Morga. Para sa kanya, naging patas ang pagdodokumento sa kabahasnan ng ating mga ninuno. Ito ang mga pangalan na ginamit ni Rizal noong siya'y nabubuhay pa. Noong 1879, ang ginamit niya ay P. Jacinto o Pasiano Jacinto. Noong 1890, Madude. Noong 1882, Laong Laan. Noong 1883, Dimas Salang. Noong 1892, Kabisa. At noong 1892 ulit, Pilipino. Andito po tayo ngayon sa bayan ng Binyan kung saan natin makikita ang ginibang bahay ng nanay ni Dr. Jose Rizal. Sabi nila yung apo na daw sa tuhod ni Rizal, pero sabi rin ng tao, ano na daw, nabili na daw ng pangalan, Don Miguel, taga Bataan daw yun. Sa ngayon po ba kayo sa pagdiba ng bahay o hindi? Sayang naman kasi simulat sa puli, andyan na yan parang history na yan yung bahay na yan Diyan na tumira yung bayani natin, di ba? Si
pambansang bayani si Jose Rizal. Sayang kung pwede yan, nila, re-renovate nila, tapos parang gagawin bang museum ba? Maraming salamat po. Nung panahon ng Kastila, yan yung kumbaga tirahan ng mga gerilya nung araw. Tapos, Saka po, dyan din po nag-aano yung mga kamag-anakan, yung kumbaga binibisitahan ng mga kamag-anakan. Dyan nag-iipon-ipon sa panahon ng Kastila. Sino na po may-ari ngayon ng bahay na ito? Ang alam ko na, bilhin na ni Don Miguel ngayon yan. Don Miguel po. Magandang tanghali po. Alam niyo po ba kung bakit napadaya si Rizal dito? Yun ay balita lang ha. Sa mga storya, yung daw ay si Rizal, ang nakatira din sa malaking bahay na yan, nanay niya. Apo. Kaya si Rizal nakapag-aral dito natin niya. Nakapag-aral dito yung matagal niya nung elementary yata. So, yun ang alam po yung balita rito sa mga pwede na matatanda. Ang pambansang bantayog ni Jose Rizal, 1930. Inilaan ang isang pampublikong lupa para sa pagpapatayo ng bantayog ni Jose Rizal sa Luneta, sa bisa ng Batas Bilang 243 noong Setyembre 28, 1901. Dinisenyo ang bantayog na may titulong Moto Stella ni Richard Kislin, isang Suwiso, bunga ng pandaigdigang patimpalak para sa disenyo ng bantayog noong 1905 hanggang 1907. Itinayo yari sa tanso at granite noong 1912 at inilipat sa tuntungan nito ang mga labi ni Rizal mula Binondo noong Disyembre 30, 1912 at pinasinayaan noong Disyembre 30, 1913. Ipinahayag bilang pambansang bantayog noong Abril 15, 2013 at pambansang yamang pangkalinangan noong Nobyembre 14, 2013. Kuya, kilala niyo po ba si Dr. Jose Rizal? Oo. Alam niyo po ba kung kailan siya binaril? June. Kailan? Ano po? December 31. December 31? Ay, oo nga. Sabi ko sa'yo, ikaw naman. December 31. Kaya nga walang pasok nun eh. Ayan po. Tapos po, alam niyo po ba kung pangilang siya sa magkakapatid nila? Bakit lang? Sige po, nag-Rizal course po yata ako eh. Ay, wala. Meron? Ay, well. Subject lang. Wala, hindi ko alam, hindi ko maalala. Malima. Hindi po, mali. Pang-pito po. Last na question na kuya. Sino yung true love ni Dr. Jose Rizal? Si Brakin. Yes, ang galing mo kuya. Congrats kuya. Basta yun, chicks yun sa ulo ko eh. Ang galing mo kuya. Thank you po. This is our project for our school. Yes, sir. Hello! Hi, sir. Can we ask something? Do you know who's our national hero? Yes, his name is Jose Rizal. Wow, how much you know him? 10 seconds. Okay. Do you know who is? Will you tell me? Yes. Her true love is Josephine Bracken. Do you know it already, sir? No. Take my picture. Hey, your daughter at Yes, sir. Your daughter's at Haiti. Thank you. Well, last question, sir. So when he died? Do you know when Dr. Jose Rizal died? It's December 30, 18 something. 18 something. 1800, sir. Okay. Thank you very much, so sir. much. Alam mo ba kung pangilan siya sa kanilang magkakapatid? Pang-apat? Mali, kuya. Pang-pito daw po si Dr. Jose Rizal. Alam mo po ba kung saan pinanganak si Dr. Jose Rizal? Napakagaling mo nga po. Maraming salamat po, kuya. Pwede po kayo matanong. Tatanong na po namin kung kilala niyo po si Jose Rizal. Jose Rizal. Ano po yung pagkakakilala niyo sa kanya?
po alam kasi bago lang kami dito. Alam niyo po ba siya ang ating pambansa bayani? Alam niyo po ate. Ito na lang po, last po question. Kailan po siya namatay? Bali po, December 30 po siya namatay. Thank you po. Kilala niyo po ba si Dr. Senegal? Opo. Alam niyo po ba kung kailan siya namatay? December 30, 1896. And meron po ba kayong other facts na alam about sa life ni Rizal? Thank you. Good morning, ma'am, sir. Excuse me for a while. Can we ask some questions? Is it okay with you, ma'am, sir? Well, do you know who is our national hero? No, sir. How about ma'am? Can you guess it? Okay, his name is Dr. Jose Rizal. Oh, from the Rizal Park. Okay. Yes, Rizal Park. And you know what, sir? This place was ano yun? This place is for him. This place was made in honoring him. And another question, sir. Do you know where is the hometown of our national hero Rizal? Have you been there? That is on Calamba, Laguna, sir. So if you will travel soon, you try Calamba, Laguna. It is such a nice place there. So thank you very much, sir. Pwede po kayong matanong ng ilang tanong. Kilala niyo pa po si Dr. Jose Rizal? Sa mga barya natin, saan mo makikita yung mukha ni Dr. Jose Rizal? Isa po. Galing, galing. Thank you very much po. Kuya, kilala mo po si Dr. Jose Rizal? Oo. Ayan. Sa tingin mo, kuya, dapat bang pinag-aaralan natin yung buhay niya? At bakit po? Sa tingin ko na... English. Oo nga eh. Like, I will ask you in English ba, kuya? I guess, but I think it should be dahil siya rin nag-spark nung kaya nagkaroon ng revolution dito sa Pilipinas. Diba? Dahil sa kanya, sa mga words na gawa niya tulad ng sa LP at saka mga Nolly kaya parang nagkaroon ng mga idea ng mga Pilipino na para magka-reboto against sa mga Kastila. Okay po. Last question, kuya. Sino po yung tulad ni Dr. Jose Rizal? Wait. Siya yung true love. Okay. Sige, sinat na kuya. A clue. Start sa letter J. Siya ba talaga? Siya talaga. Siya ba talaga? May forever daw po eh. Kasi kuya, ang tamang sagot po si Miss Josephine Bracken. Hindi totoong... Pero hindi mo sila kasal, di ba? Hindi po sila kasal, pero siya po yung tulad nito. Thank you very much, sir. Good morning po. Magtatanong lang po ako kung kilala niyo po yung ating national hero. Sino po siya? Jose Rizal. Jose Rizal. Tatanong ko lang po kung para sa inyo, tsaka sa mga napag-aralan niyo po, ano po yung kanyang pinakamalaking ambag para po sa atin? Siyempre yung knowledge at Elfili, di ba? Paano po ito nakapekto? Kasi yung Elfili at knowledge, yung dalawang librong yun yung naging inspiration para sa Philippine Revolution 1896. So, yun lang po. Thank you po. Wait, sir, di ba po? Si Dr. Jose Rizal, hindi ko siya kilala personally, pero bilang isang estudyante, kilala ko siya. Opo, siya yung pambansang bayani na. Opo, kilala ko si Jose Rizal. Ano po yung... Opo, kilala ko siya. Kung ganyan... Nakilala ko siya kasi namin gusto ko sila. At the same time, kilala naman natin talaga siya kasi since elementary, tinuro siya na siya ang pambansang bayani. Hinahangaan ko siya, si Rizal, kasi sa mga sinulat niya, mga nobela, tula, parang yun yung pinaka nagpapaalala sa akin kung ano yung nangyari nung nakaraan or talagang malaki na iambag niya sa kasaysayan ng Pilipinas, kaya sobrang hinahangaan ko siya. Yung hinahangaan ko sa kanya yung different way niya nung pakikipaglaban sa mga Espanyol, yung different way nung pag-alsa niya against dun sa Spanish government. Hinahangaan ko unang-una sa kanya yung kanyang katalinuhan dahil yun nga, nagamot niya nga yung nanay niya sa murang edad. At isa pa hinahangaan ko sa kanya ang kanyang katapangan dahil nagawa niya na ipaglaban ang
ipaglaban ang Pilipino na hindi gumagamit ng dahas. Kung ganun yung lumaban siya sa isang paraan na hindi mataas. Siguro yung mga hinahangaan ko kay Dr. Cesar ay yung kakaiba niyang pagtatanggol sa ating inang bayan na kung saan pasulat ang kanyang ginagamit na paraan sa halip na pakikidigma o dahas tulad ng ginawa ng ating mga bayani. Ang kanyang ginawa ay sumulat siya ng mga nobela tulad ng El Filibusterismo, Noli Me Tangere. Nag-ambag rin siya sa pahayagang La Solidaridad na kung saan pinapakita nito ang kasamaan ng mga Espanyol, ang kasamaan ng Espanyol sa mga Pilipino at higit sa lahat nung kanya na inalay ang kanyang sarili sa atin. Isa sa mga magandang bagay kasi na meron sa kanya is sinulat niya. Diba? Alam naman natin na through writing siya gumawa ng kung ano yung nararamdaman niya sa nangyayari ng kasalukuyang panahon nito nung sinakot tayo ng mga Sa akin, bilang isang estudyante, siguro hindi. Base sa mga nagawa niya, oo, malaki na yung ambag niya, maganda yung mga mensahe dun sa nobela niya, sa tula, na nagagamit pa ngayon. Pero when it comes to pagkuha ng kalayaan ng Pilipinas, siguro, hindi ako magbabanggit ng ibang bayani, pero sa kanya, feel ko hindi. Pero I'm so proud na Pilipino ako at parte ako sa naging laban ni Rizal sa mga Kastila. Para sa akin, oo, kasi si Jose Rizal ay isang realistic na tao at hindi siya idealistic, hindi kagaya nila Andres Bonifacio. Dahil si Rizal ay ang gusto niya ay maging edukado ang bawat Pilipino upang mapaglaban nila ang kanilang karapatan bilang isang tao. Maraming tingin ko tama na siya lang kasi sa panahon ngayon hindi, lalo na ngayon na madami ng gulo sa Pilipinas, hindi, sa tingin ko meron pa rin na paraan na hindi dadalo yung dugo. So, dapat na siya yung hangaan kasi gumamit siya ng paraang hindi matugo. Away nakapakahirap na tanong niya. Siguro, nararapat din siya. Kasi, parang, simula nung bata pa siya, maraming aral ang matutunan natin sa buhay ni Rizal. Talagang, napaka moral ng kanyang buhay simula ng pagkabata pa siya hanggang sa kanyang huling hantungan. Kaya pwede siya siguro maaari siya maging bayani. Para sa akin, tama lang kasi iba yung paraan niya ng pagbati ko sa Spanya. Pinakita niya sa pamamagitan ng pagsulat niya. Kasi may mga iba't ibang paraan na ginawa yung mga bayani sa Tarasan. Pero sa kanya, minulat niya yung mga Pilipino kung ano ba yung ginawa talaga. At ano ba yung dapat na gawin sa yung karapatan natin bilang Pilipino. Kasi maaari kang makisali sa isang revolusyon o sa isang gulo kung hindi mo, kung gulo lang din, madali yan parang kung gusto lang tao sa gulo. Pero yung ipauunawa niya sa'yo kung ano ba yung karapatan mo, yun yung bagay na natuwa ako sa ginawa niya. Pinakita niya kung ano ba dapat yung karapatan ni Juan de la Cruz bilang isang tao. Maraming salamat. Si Dr. Jose Rizal. Gano'n mo siya kakilala? Pinatay siya noong December 31 sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta. Bakit naman po siya pinatay sa Bagong Bayan? Kasi pinagbintangan siya na siya yung pinuno ng katipunan noong panahon ng revolusyon. Ate, pwede po ba kayong magbigay ng isa o dalawang akdal na nakatulong sa na naiambag niya sa bayan? El Fili at saka Noli Me Tangere.